sa anumang lupa, kay Jesus mapag-iisa tayo Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkilik ng ating himpilan ng Radio Maria, Bringing Christ into Your Home. Ako po si Father Raymond at kayo po ay nakatutok sa atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Sumasa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela at 95.9 FM sa Zambales. Gayun din po naman tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang panig ng buong mundo sa pamamagitan ng atin pong audio streaming, ang atin pong website sa www.radiomaria.ph, ang atin pong Facebook fan page na may Facebook Live, ang Radio Maria Philippines. At ganyan din sa pamamagitan ng atin pong mobile applications, ang RM Play at ang Radio Maria Philippines. Downloadable from App Store, Google Play Store, and Windows Store for Android and iOS users. At syempre po, sa pamamagitan din ng atin pong mga cable TV partners, napapakinggan po tayo sa iba't ibang dako ng atin pong bansa. Ang Signal Cable TV, Channel 315, at ang ComClark Technology and Affiliate Cable TV Networks, Channel 81. Sa araw po na ito, ang atin pong paksa na pag-uusapan ay Immortality of the Soul. Kaugnay pa rin po ito ng atin pong usapin patungkol po sa kamatayan. Ang paniniwala nating mga Kristiyano Katoliko, sa likod ng kamatayan ay may buhay na walang hanggan. Bago po tayo magsimula, mag-alay tayo ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Kaming iyong mga anak ay kumikilala sa hindi karapat-dapat naming tinanggap na regalo, ngunit pinagindapat mong ito'y mapasa amin dahil lubos ang pag-ibig mo. Patawarin mo kami, Ama, dahil maraming pagkakataon na ipinapasawalang bahala namin ang mga dakilang regalong kaloob mo. Nagkikibit balikat kami at animoy tinatanggap na lamang namin ang mga ito na ordinaryong bahagi ng aming pang-araw-araw na pag-iral. Kami po ay humihiling na sana'y amin pong matutunan na bigyan ng totoong kahalagahan ang mga biyaya na kaloob mo, lalo na ang buhay. Dahil magkakaroon lamang ng kabuluhan ang aming katapusan sa pag-iral sa mundong ito upang simulan ang panibagong buhay, ang buhay na walang hanggan sa piling mo. Kung papaano po naming napapahalagahan ang kasalukuyang buhay na taglay namin ngayon. Ang lahat pong ito'y aming hinihiling at idinadalangin sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, sa piling mo ay isang Diyos, ngayon at magpa sa walang hanggan.
Amen. Reyna ng Radyo Maria, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Ako po si Father Raymond at kayo pa rin ay nakatutok sa ating himpilan ang Radio Maria, Bringing Christ into Your Home. Tinatalakay pa rin po natin ang paksang kamatayan. At ito po ay bilang pagpapakilala natin sa pinakamatamis na pag-asang hawak-hawak ng bawat isang Kristiyano Katoliko. Sa likod ng kamatayan ay ang buhay na walang hanggan, ang muling pagkabuhay ng mga nangamatay. At ito po'y malinaw na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Biblia, sa banal na kasulatan, sa Ebanghelyo ay palaging sinasabi ni Jesus, sino man ang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay. Kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kaya po, tayo bilang mga Kristiyano Katoliko, bawat linggo, iprinuproklama po natin ang pananampalataya sa resurrection from the dead. Yaon na lamang pong paglipat ng araw ng pagsamba mula po sa araw ng Sabath patungo sa araw ng Linggo ay malinaw na nagpapakilala sa atin kung ano ang mahalagang pag-asang taglay ng ating pananampalataya. Sapagkat si Kristong ating Panginoon ay muling nabuhay sa unang araw ng Linggo. At yun po ay Linggo. Kaya po mula Sabado, ang atin pong araw na ng pagsamba at pagsisimba ay nailipat na po sa araw ng Linggo. At bawat araw ng Linggo ay kapistahan ng atin pong Panginoong Jesucristo. Siya na ating Panginoon at tagapagligtas na namatay at muling nabuhay. Bilang mga Kristiyano Katoliko, bawat linggo, ipinapahayag, ipinapaalala, pinatatatag, pinalalalim po natin ang atin pong pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa bawat linggo na ipinapahayag natin ang mga katagang sumasampalataya ako sa muling pagkabuhay ng mga nangamatay, ay atin na pong iprinoproklama ang positibong pananaw natin patungkol sa kamatayan. Ang kamatayan hindi matatakasan. Ang kamatayan isang realidad. Pero ang kamatayan, siyang nagbibigay po sa atin ng daan tungo sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Meron pong dalawang rason kung bakit ang muling pagkabuhay ng mga namatay ay atin pong patuloy na ipinapahayag sa kredo ng atin pong pananampalataya. Ang resurrection from the dead ay isang
pundasyon ng pananampalataya para sa atin na may mga nagre-reject. Ayaw nilang maniwala. Ayaw nila itong tanggapin. Lalong-lalo na itong mga tinatawag po na Gnostics noong mga unang mga panahon. Kasi yung physical matter ay pinaniniwalaan po nilang principle of evil. Kaya nga po, irredeemable. At hindi dahil rito, hindi maaari na magkaroon ng resurrection from the dead. Ang resurrection from the dead ay nasa credo natin because we want to reaffirm the goodness of all creation. The goodness of the human person, body and soul, flesh and spirit. Sa mga sulat po ni Saint Irenaeus, lalong-lalo na si Tertullian, mga church fathers ng atin pong simbahan, kanila pong itinuturo na ang resurrection of the dead is a repudiation of the Gnosticism's view of creation. Halimbawa, in the year 200, isa sa mga naunang naisulat ni Tertullian, sabi po niya na ang pananampalataya ng simbahan sa Roma ay may parehong pananampalatayang pinanghahawakan sa simbahan na nasa Afrika. At ang pananampalataya na ito ay kumikilala na mayroong iisang Panginoong Diyos, tagapaglikha ng sangtinakpan, iisang Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos, na manlilikha. Ipinanganak mula kay Birheng Maria at iisang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Mula po sa sinulat na ito ni Tertullian, ay kanya na pong tinutuligsa ang paniniwala ng mga Gnostics sapagkat ang kaisahan ng Diyos, ang tunay na pagkataong taglay ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsasakatawang tao ni Jesus ay pagpapahalaga ng ating Panginoon sa mga pisikal na bagay. Dahil po rito, ang mga pisikal na bagay, katulad na lamang ng pisikal na pangangatawan ng tao, ay muling ibabangon ng Panginoon. Itinatago po natin ng mahusay ang mga mahal nating mga yumao. Hindi po natin ito itinatapon kung saan-saan lang. Sila po'y binibigyan natin ng magandang pagkalibing. Napakaganda nga po ng mga ginagawa pang mga nicho kung minsan. Talagang bubuhusan ng yaman, talino, at oras ng mga tao. Kaya may mga nicho na talagang kung makikita mo, work of art. Lalong-lalo na sa Europa. At lahat ng mga ito ay dahil sa pagkilala natin sa nakalibing doon. Pagkilala na may pagmamahal, pagkilala na mayroong pagtatangi. At ito ay kaakibat din ng ating pananampalataya na diyan mahihimlay ang katawan na iyan at pagdating ng araw, muli din siyang ibabangon ng Panginoon. Pagdating ng araw, yan ang parehong katawan na makararanas ng muling pagkabuhay.
Ang pangalawang rason naman, bakit ang resurrection from the dead ay talagang mahalaga na matagpuan sa kredong ipinapahayag natin linggo-linggo, ay dahil ang muling pagkabuhay ay eskatolohikal. Pag sinabi po nating eskatolohikal, ito po ay isa sa mga huling mga bagay na mangyayari sa tao. Ano ang mga huling mga bagay? Kamatayan, paghuhukom, langit, purgatorio, impyerno, ang muling pagkabuhay ng mga nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Ang muling pagkabuhay ay isang katuruan na nagbibigay kahulugan sa pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. Wika nga po ni San Pablo Apostol sa Biblia, kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang kabuluhan ang pananampalataya sa Kanya. At the core of Christian kerygma, or the proclamation of the gospel, is the Easter message. And the Easter message, Jesus died and Jesus rose from the dead. Yes, Jesus, He Himself went through the experience of dying, and many people indeed experienced His death. Jesus' mother, Jesus' disciples, and the people who were there at that moment when He died on the cross, they even witnessed that He was buried and He remained in the tomb for 3 days. And on the third day, Jesus resurrected from the dead. And with the resurrection of our Lord, He has proven Himself to be really the Messiah, the Christ. Through His resurrection, He has proven Himself that indeed He is the one sent by the Father. Dahil sa pamamagitan po ng Kanyang muling pagkabuhay, pinatotohanan Niya ang lahat ng Kanyang mga propesiya. Pinatotohanan Niya ang lahat ng Kanyang mga sinabi. Pinatotohanan Niya ang lahat ng Kanyang mga itinuro sa Kanyang mga alagad. Halimbawa na lamang, habang Siya ay naandoon sa templo at ang nakita Niya ay pangsasalaula sa templo. Dahil napakarami ng mga nagbebenta, namamalit ng salapi, at napakarami ng mga ginagawang pandaraya doon. At the expense of the pilgrims, at the expense of the faithful. Kaya nga, kumuha siya ng panghagupit at pinalayas ang mga nagbebenta ng mga iba't ibang mga hayop at binaliktad ang lamesa ng mga nagpapalit ng pera. At siya'y tinanong, anong karapatan mo na gawin ito? Bigyan mo kami ng tanda. At ang sabi niya, sirain ninyo ang templong yan. At sa 3 araw, muli kong itatayo. Tinawanan siya. Sapagkat ilang dekada na ginawa ang templo na yon. Pagkatapos, itatayo lamang niya sa loob ng 3 araw. Hindi nila alam, hindi yung physical
temple na pinagawa ng mga hari ng Israel, ang tinutukoy niya kung hindi yung kanyang sarili. Na kahit na siya'y mamatay sa 3 araw, muli siyang babangon at muli siyang mabubuhay. Kaya po, ito ang atin pong hinahawakang pagpapatotoo ni Jesus, na yung kanyang mga salita ay hindi gawa-gawa, na yung kanyang mga salita ay hindi kasinungalingan, at yung kanyang mga salita ay tunay na katotohanang makapagpapalaya sa tao. At ang kanyang mga salita na pinatotohanan niya ng kanyang muling pagkabuhay ay siyang ating pinaniniwalaan na salitang nagdudulot ng kaligtasan. At ito rin ang ipinapahayag natin bilang simbahan ni Kristo. We proclaim the Easter message. Jesus resurrected from the dead. And Jesus has a promise that anyone who believes in Him shall participate in His resurrection. Kaya nga ang Kristiyano, kahit na siya'y mamatay, muli din siyang mabubuhay. At ito ay ang siyang pagtanaw ng isang Kristiyano sa kung ano ang naghihintay sa kanya sa mga huling mga araw. Kaya nga po, ang muling pagkabuhay ay eschatolohikal. Oo, mamamatay ang tao, huhukuman ang tao, at bibigyan ng tao ng reward ayon sa kanyang mabubuting mga ginawa o kaparusahan kung siya man ay lumayo sa pag-ibig ng Diyos. Samantala, ang pinaka naghihintay sa tao ay ang muling pagkabuhay nito upang katulad ng pagluwalhati ng Ama kay Jesus, luluwalhatiin din ang tao. At sa kanyang pagkaluwalhati ay magaganap ang pag-uwi ng kanyang niluwalhating katawan at ng kanyang kaluluwa na iisa sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, ang muling pagkabuhay sa mga nangamatay ay hindi lamang isang mensahe ng pag-asa. Ito ay mensahe ng katotohanang naghihintay sa panahong darating kung saan ay magaganap ang lahat sa Diyos. The resurrection of the dead should not simply be seen as a message, but rather it is an invitation. An invitation for us to truly prepare ourselves for the best that is yet to come. Magbabalik po tayo dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church.